Na-injured si Steph noong third quarter sa must-win game nila sa Raptors. Sa replay, dinig pa yung bagsak talaga ni Steph. Nagkaroon siya ng pelvic contusion na yung severity base sa medical website nakadepende pa kung gaano sumasakit yung tinamaan dito kay Steph. Ilang araw or linggo ang recovery nun. Pero meron pa kasi si Steph na back injury. Prior dun sa game sa Raptors, dapat hindi rin maglalaro nun si Steph, naka-questionable ang status niya. Pero agad kasing nilagay ni Steve Kerr sa available status itong si Steph nun. Last week pa kasi sumasakit yung likod niya at yung injury talaga ni Steph sa likod, 2 years niya pa nakuha yon o 2 years ago niya pa nakuha yon. Nagsimula lang bumalik ulit. 2 years ago, 35 pa lang siya noon, 37 na siya ngayon. Yung pelvic contusion injury at back injury ni Steph, yun ang pwede magpatagal kung kailan siya makakabalik. Dati meron nang nangyari sa kanyang ganong injury, 2021 season. Saglit lang yun, nakabalik agad siya. Mas kakailanganin tuloy ng Golden State ngayon na makuha yung number 6 spot dahil sa rest day na pwede nilang makuha sa top 6 teams bago mag-playoffs. Pero ando naman si Butler Nung umalis kasi si Steph nung third quarter, lamang pa ng Raptors. Biglang nahabol yun ng Golden State 93-92 papasok ng fourth quarter. Nung umalis si Steph, 17 points, 2 out of 4 sa 3-point area. Si Butler naman naka 5 points nung last quarter pero naka triple-double pa rin siya. 16 points, 11 rebounds at 12 assists na may 2 steals at 2 blocks. Biglang nanalo doon ang Golden State nang hindi umi-score gaano si Jimmy Butler. All-around game pa rin kasi siya. Saka mananalo talaga doon ang Golden State dahil si Draymond 5 out of 14 sa 3-point area. Hindi na usapan kung ilang tira basta 5 yung naipasok niya. Meron 21.7 rebounds at 5 assists. Naka 1.5 liter, 1.5 game away naman ngayon ng Golden State sa Minnesota at Clippers. Secure sa ngayon ng Golden State yung at least number 8 sa standing dahil nga nadisgrasya naman yung Sacramento kontra naman sa Bulls. Yung nagpabago kasi sa Golden State dati, yung pagkakakuha nila kay Andre Iguodala na pinagmulan din ang small ball lineup nila. Ngayon naman, kay Butler na yon. Siya kasi yung two-way player na nagagamit ng Golden State. Defensive player si Butler na pwedeng umiscore. Tulad ni Iggy, pinagkaiba lang ni Butler kay Iguodala, hindi pala tira sa 3-point area. Isa pa doon, subok kasi si Butler na kayang bumuhat ng isang team, lalo na kapag playoffs. Ngayon naman, nananalo yung Golden State kahit walang Steph, pero merong Butler na nasa loob ng court. Si Butler din ang pinakamabilis na nakakuha ng multiple triple-double sa franchise ng Golden State. Yung dalawa kasi madami na, sa loob din ng 18 games yun. Sunod na makakalaban ng Golden State ang Atlanta Hawks, March 23. Mahaba na din yung pagitan ng mga games ng Golden State ngayon. 2 to 3 days na bago pumasok yung April. 7 games road trip ang Golden State. Ang isa sa mga team na pupuntahan pa or game na makakatapat pa ng Warriors ay Miami Heat sa March 26. Tinambakan naman ng Bucks yung Lakers kaya nakuha na ng Thunder yung number 1 spot. Halos practice game na lang yung nangyari. Dahil wala din yung core player ng LA, si Bando, Finney-Smith, Hachimura, Luka, Lebron, Austin Reeves. Ando naman si Dalton, Hayes at si Vincent. Si Brownie nagkaroon pa ng career high 17 points, 3 rebounds at 5 assists. Sinabi pa ni Brownie na foul siya ni Giannis nung sinubukan niyang iskuran si Giannis sa loob ng paint. Based naman kay Doc Rivers, revenge game yon para kay Darvin Ham dahil gusto niyang talunin yung Lakers. Ngayon lang siya nakakita ng assistant coach na merong revenge game. Siya din yung pinagawa ng game plan para talunin yung Lakers at si Brownie syempre. Dahil binabalik pa rin kay Darvin Ham na nung siya ang may hawak ng Lakers, laging struggling. Nung si JJ Redick nagawa niyang competitive, tapos merong panlukan dumating. 2 beses tinalo ng Bucks ang Lakers ngayong season, parehas tambaks. Meron pang natitirang 13 games ang Lakers, 7 na lang ang kailangan nila. Siguradong mahihirapan silang talunin kung sakali bang magtapat sila ni Jokic at ng Denver Nuggets sa playoffs. Dahil si Redick ang magiging possible na unang coach ulit ng Lakers since Frank Vogel ang naka 50 wins. Yung sinabi kasi ni Doc Rivers na revenge game para kay Darvin Ham kontra sa Lakers, si JJ Redick pa rin ang panalo doon dahil nagawa niyang pa-score ng career high itong si Bronny James at magtatagal yon na tumatak dito kay Darvin Ham hanggat hindi ulit nakakagawa si Bronny James ng mas mataas na score.